Backgrounder kung bakit ako nandito. And then pangalawa, yung ano ba talaga yung Year of the Lady na dineklara ng mga obispo, the CDCP, na itong taon ay Year of the Lady. At ang pangatlo, ano yung invitations, yung mga challenges ng Year of the Lady, especially as a family and as a community. Pwede bang gano'n? Una, bakit ako nandito sa inyong parang ngayon? Si Dong and Tata invited me for a dinner last Tuesday. Ngayon, para bang, while nasa dinner, busy-busy si Tata, nakaka-text or kung naghahanap kung Tuesday na, may prayer meeting ngayong Thursday. Tuesday na wala pang makuha ang speaker. So para bang, abalang-abala siya, abalang nagdidinner. So para bang, nakonsensya ako. Nakonsensya. Talaga to tell you the truth, nakonsensya ako sa nandito naman ako ng Thursday night. At maswerte kasi ang aking date was lunchtime ng Thursday. So parang nakokonsensya ako na nakikita ko sila na abala-abala naghahanap ng speaker. So now, I volunteered. Naghahanap kayo ng speaker. Pero, ano yun, para bang today, dapat ngayong gabi ay Bible study. Pero sabi ko, kung pwede mong maging speaker, pwede bang i-share ko yung nangyayari sa amin ngayon sa seminar namin. Lalong-lalo ng Tuesday morning, the whole morning was a seminar on the Year of the Lady. Ito, agad doon daw, pwede mo ba kayo? Sabi ko, for the love of the Holy Family. Kaya yun po, kaya nandito po ako ngayon sa harapan niyo because of that felt need na nakita ko kay Dong and Tata of my speakers. I volunteered myself, sabi ko, at the service of the community where I am a member, G5N, where that gives me meaning in my life as a bishop now. So I am here in front of you and I express my joy and thanksgiving for that happening po. Kung wala yung nangyari yan, so salamat din sa dinner. Kung wala yung dinner, wala rin po ako sa inyo. So yun po, kung bakit ako nandito sa but it's really my joy and it's a form of thanksgiving always, looking back to the family where I grew up and where I became a bishop. So salamat po. So yun lang muna. Ngayon po, what happened last Tuesday morning doon sa Pius Center, yung CDCP seminar ng the Lady? Ang unang nangyari, meron isang multinational advertising agency na ang pangalan nila DDD Cares. Na sila ang inatasan ng CBCB na gagawa ng video advertisement about the Year of the Lady. I think you can, meron silang ngayon website, www.choosetobebrave.com. Yan, kung gusto nyo makita yung advertisement na yun. So yun ang unang ipinakita sa mga obispo para malaman yung advertisement of the Year of the Lady. Mga ilang minutes lang. And then after that, tinawag yung chairman na obispo ng Episcopal Commission on the Lady, si Bishop Jess Mercado ng Parañaque. Na in that welcome address, parang in-express niya yung support of the bishops, lahat ng activities of this Year of the Lady. After him, tinawag si Bishop Bacani. Si Bishop Bacani ang nagbigay ng the theology of the Lady. Pagkatapos ni Bishop Bacani, tumawag sila ng 3 grupo kasi meron 12 focus na dapat gawin ngayong Year of the Lady. But of the 12, 3 yung tinawag na para maging in charge itong focus na yun. Ang unang tinawag si brother or si Mr. Frank Padilla. Kilala niyo siya? Siya yung founder ng Couples for Christ. Ano yung kanyang task? O ano yung role? Na through si Brother Frank Padilla and team ay gagawa sila ng mga modules, mga program
focusing on the lapsed Catholics. Anong ibig sabihin yun? Yung dating mga Katoliko at nawawala, naliligaw, tumiwala, o yung hindi na sila mga Katoliko. So mga pamamaraan kung paano muli sila aakayin sa simbahan Katoliko. So sila yun yung lapsed Catholics. So marami siyang mga programa, marami mga dapat gawin kung paano mahihikayat muli ang mga lapsed o yung mga naliligaw na ng landas. Nag-join na sila. Personal experience ni Bishop. Lalong-lalo na nung nasa Bangged ako, bagong obispo ako, meron isang nanay lumapit sa akin, sabi niya, Bishop, pahiram naman ng pera, pautang. Kasi maririmata na yung aming bahay at lupa. Umutang kami sa isang tao. Magkano ho ba? 300,000. 300,000. Sabi ko, malaki ko yan. Wala akong ganyan na personal money. Sabi ko, ang may bibigay ko lang yung allowance ko. Sabi ko, bakit ano bang nangyari? Sabi niya, Bishop, kasi nakahiram kami ng pera, ginamit ng anak kong nag-abroad. Pero hindi yung siya pinala. Bumalik. Wala naman kaming kakayahan na magbayaran agad. Ngayon gusto ng kirimata ngayon yung aming bahay at lupa. Tapos sabi niya sa akin, Bishop, pahiram naman. Kung hindi mo ako bibigyan, sabi niya, meron pang isang Protestant sect na nag-aalay ng tulong. Nag-aalay ng tulong. So parang gusto niya sabihin sa akin, Bishop, meron iba na gusto tumulong, pero gusto nila na mag-join na ako sa parang pili ko talaga blackmail. So sa loob-loob ko sabi ko, kung siyang makatulong sa'yo, sige, talaga. Kaya lang parang as a bishop, hindi ko naman pwedeng sabihin. Pero I felt it was really a blackmail. Nasabi niya na hindi mo matutulong ang bispo, lilipat ako. So loob-loob ko sabi, sino makatulong sa'yo ngayon? To get out from the predicament? You better go. Parang, pero hindi ko lang masabi na directed sa kanya kasi bilang obispo, dapat na-instead na palayuin mo sila, lalo mo sila palapitin. Yan ang isang experience. And then I went to Zamboanga. And then one of the Catholic Chinese lady leader, president of an organization, sabi niya, Bishop, pakikausap naman yung mga kapatid kong 3 babae. Bakit anong nangyari? Dati sila kong Katoliko, very active, lalong-laro na sa Bible studies. Ngayon, parang meron lang hindi nagkaintindi sa aming parish priest, nagalit sila. So, lahat sila lumipat na, naging Protestant na sila. Kasi galit sila sa kanilang parish priest. So ito yung mga, siguro sasabihin natin, mga instances na personal experience ko, mga lapsed Catholic. Pero one time, when I went to Zamboanga, sabi na kanilang ate, Bishop, ito ng pagkakataon ako sa outing ko sila. So we will invite you for breakfast and let's have swimming. Swimming kasama ko mga matatanda doon sa Zamboanga. So I did. And then, sabi ko, tita, and then I started not to hear their stories, bakit sila umalis sa pagiging Katoliko. Nandun pa rin yung galit nila sa pare. Yung galit nila na parang ang feeling nila hindi sila maintindihan ng pare. Kasi at that moment, yung mga those years, simula pa lang yung mga Bible studies, yung mga Bible sharing, akala ng parish priest nila, ay talagang nagiging protestante na sila. They were focusing on the Bible. So kaya tuloy-tuloy na sila na umalis na at naging full-time na Protestant na sila. Pero I was so happy when they were so welcoming to the bishop and even went swimming together with the bishop. And we had a breakfast by the sea of Zamboanga. So maganda naman po yun na there was an openness. And my feeling na maski ganun na nangyari,
nire-respeto ko at nakikiisa ako sa kanila. So, ganyan po yung na-experience ko with these 3 magkakapatid na ladies na umalis na. So, ito po yung unang focus natin na ngayon. Kung paano natin papabalikin ang mga kilala natin, lalo-lalo na siguro din sa mga isang pamilya. Hindi naman tayo lahat, o kaya dati lahat tayo mga Katoliko, pero along the way, meron mga nag-asawa na hindi Katoliko, na mga kapatid natin, o meron nag-aral sa mga schools na hindi naman Catholic schools. So along the way, parang nahihikayat na rin sila na maging Protestant. So this is the time, on the year of faith, kasi nga sabi nila, this is an opportunity to bring them back, to win them back into the fold of the Catholic Church. So yan, ang parang main coordinator yan to devise programs, models, ay si Mr. Frank Padilla. Ang pangalawang grupo na tinawag para i-share kung anong gagawin nila sa isang focus on the year of the laity, kilala nyo siya, si Bo Sanchez. Si Bo Sanchez. Ano naman yung role, yung assignment ni Bo Sanchez? Anong focus ngayon in the year of the laity na siya ang gagawa ng modules, ng mga program? Sabi niya, ang kanyang focus na lalo-lalo na year of the laity ay yung mga broken families. How to help, kasi usap-usap na rin, single parents. O basta, may mga pamilya na may hinahana, may problema. At because of their big problems, para bang feeling nila, walang tumutulong sa kanila. Or nobody accompanies them. Or they don't know where to turn to para lang tumulong sa mga broken families. Siguro, alam natin mga broken families, naghiwalay ang tatay at nanay, o kaya nasa abroad yung mga magulang, ang mga anak ay nasa lola, lolo. Pero, you know my personal experience, ito ay yung mga physical separation lang, no? Pero hindi ko akalain po na pwede rin pala, yung experience ko po, na pwede rin pala isang pamilya buong-buo. They live in one roof. Si tatay, nanay, si daddy, at saka si mama. Pero would you imagine, I know of a couple, iisang buong, separate sila ng room, pati yung kalan, pati ang kalan. Have you ever imagined that na iisang bubong, mag-asawa, magkahiwalay ang higaan, magkahiwalay ang yung banga, or yung kalan, yung kainan. So, you can never imagine na mag-asawa sila, iisang bubong, pero hindi sila nagsasama na sa kanilang pang-feelings. Or paano kaya iisipin nyo yung kanilang relationship? So yan ang unang experience ko. Pangalawa na nakikilala ko, na very close, whom I know, successful sila sa profession nila. Ang gagaling ng mga anak nila lahat. Pero, ito naman, nagkakasama sila sa pagkain, together in one roof, in one bed, ang husband and wife, but never talk to each other. Can you imagine that kind of family na isang buong successful kanya-kanyang profession, ang mga anak ay nasa lahat ng exclusive schools, but during meals, even when husband and wife sees each other, walang usapan. Walden man sa isa't isa. And how do they communicate? Sulatan. Notes. Lagay lang ng
kung meron silang just put it on the board or post it doon sa ref nila kung may pagawa sila, but never they really speak to it. Hindi ba sabi ko, kung yung mga broken families, broken meaning separated, papa at mama or one of them is abroad, yung mga anak, maintindihan mo yun. Kasi meron physical separation, pero kung buo sila, maiis na buo, and no communication. Hindi ba mas matindi yun? Mas mahirap yun. Makakapit ng asawa na nakikita mo dyan sa sa table, na hindi man lang kayo, hindi ba torture yun? Hindi ba psychological? Hindi ba mas matindi ang effects ng mga anak? So ang isip ko pala yung brokenness para sa family, hindi lang separation. Much more psychological. Yung psychological na wall nila sa isa. So ito ang role ni Boss Sanchez. Mahirap na to find ways how to help broken families, single parents, at lalong-lalo na yung mga anak ng mga OFWs, and how to reach them out. So, very challenging po. At panghuli, grupo na nag-share, kilala niyo si Bob Garon? Dating pare. Meron na siya ngayon center to help mga drug addicts, mga alcohol, lahat. So ang ginawa, nandun din si Bob and wife. At ang ginawa niya, yung grupo nila, ang mag-handle naman sa mga LIPO o members of the laity na ang focus ay sinasabi nilang troubled friends. Ano yung mga troubled friends? Those who have addictions of drugs, substance abuse, alcohol, or lahat ng mga addiction. Especially the young. Ang mga kabataan. At sabi nila, so sila yung nag-share, isang young man and young woman na who are still recovering, no? On the process of total recovery. Pero ang ganda ng mga sharing itong mga bata nito, na sabi nila, actually, addiction has a deeper reason na hindi lang parang some people would say it's a sickness. Pero sabi nila, addiction, the main cause is loss of faith. That they no longer have God in their lives. Nawala na ang kanilang pananampalataya sa Diyos. Hindi na nila makita ang Diyos sa buhay nila. And most of them were also victims of abuse. So, ganun po. Nasabi nila, kaya sila into this addiction kasi first and foremost, nawalan na sila ng pananampalataya. And to imagine that these young men and women studied in private, Catholic, mga exclusive schools. So along the way, sabi nila, they come to a point in their life, God is no longer present. So they resorted into drugs, into addiction. Nawala ang Diyos. So ang recovery nila is how to bring back God and how to bring back faith in their lives. Malaki din na, ang ganda-ganda rin po ito, ang laking hamon din po ito. So ito yung mga tatlong grupo na of the 12 focus in this year of the laity na dapat nating pagbigyan ng pansin ay sila ho yung nakibahagi para sa mga obispo. But the three groups, ito yung pinakamatindi po. Yung mga naliligaw na paano natin papalating, yung family, broken family na kung saan the seedbed of faith, and yung mga young
where they are not only the future, but they are the present. The present.